Hi guys, kumusta kayo lahat? Harry here ng Pinoy Nomads. Kasama ko si Mrs. Ang pangalan niya po ay Susana. Sama. Susan na lang. Susan. Hi guys, kumusta po kayo lahat? Harry here ng Pinoy Nomads. Ako naman po si Susan. So ngayon po guys ay pag-uusapan natin kung paano maging CNA, Certified Nursing Assistant dito sa California. So by the way guys, ako po ay isang registered nurse at ang misis ko ay isang CNA or Certified Nurses Assistant. Kasi sa comment section guys, may isang kababayan po tayong nagtanong kung paano maging CNA dito sa California. Isang best option guys ng mag-asawa dito sa California ay, for example, ako ay isang nurse, maging CNA yung asawa ko, no? Pag nasa medical field ka kasi guys, medyo stable yung trabaho, no? Bihira yung nalilay off. Badly needed kasi yung Certified Nurses Assistant, yung nurses, ganyan. Anytime, pwede kang makapaghanap ng trabaho. Tapos guys, yung CNA, napakadali niya lang kunin, no? Kahit high school graduate ka lang or may GED, hindi mo kailangan ng graduate ng 4-year course, no, sa college or university. So halimbawa, galing kayo sa Pilipinas, yung iba pagpunta dito, for the meantime, habang hindi pa nag-upgrade, kailangan lang talaga ng trabaho, parang survival job. Isa sa pinaka-the best na di ba, me? Na maging trabaho ay yung maging Certified Nurses Assistant. Okay din naman yung sahod. Tapos, saglit lang ang training. And then, mura lang yung tuition fee kung mag-aaral kayo sa mga colleges. Yung ibang mga facility dito, may libreng training, no? So, kaya, maghanap-hanap kayo kung saan man kayo nandoon. Siguradong may mga facilities na nag-o-offer ng ganitong program or yung mga colleges. So, ngayon guys, tanungin natin si Mrs. about yung experience niya sa pagiging CNA. Bakit siya nag-CNA? Tapos kung ano-ano pa. Mami, go. So, bago ako naging CNA dito, sa way back in Canada, din ako doon, healthcare aid naman. So, HCA naman ang tawag doon sa amin. So, nag-work din ako sa facility ng halos 2.5 years na kasama ko din yung asawa ko. So, nung napalipat naman kami dito sa US, nag-aral naman ako ng CNA. Tapos, nakuha ko lang siya ng halos parang 3 months yata yun. 3 months. 3 months, kasama ko yung anak kong lalaki, yung bunso namin. Kaming dalawa magkaklase. So, sa isang facility dito sa California, doon kami nag-aral ng halos ng 3 months. Nung matapos yung program namin, so, nag-take din kami na exam, meron din kaming written exam, at skills exam naman. Awa ng Diyos ay naipasa naman natin yon ng first take lang yon. So, kaya tuntua ako, nakuha ko agad yung aking certificate, yung aking license. So, okay guys, so paano ba maging CNA dito sa California? Ito po yung mga requirements. Unang-una, kailangan ay 18 years old pataas, high school graduate, may criminal background check, tapos kailangan mong makatapos ng CNA program na accredited po ng State of California. So guys, yung mga common CNA topics nga pala ay about sa proper hand washing, infection control, proper body mechanics, resident rights, vital signs, communication skills. So guys, pag natapos nyo na yung program ng halos 3 months, so doon naman ay magkakaroon kayo ng written exam at saka yung skills exam. So sa written, meron silang parang kami noon 60 to 100 na items na questions. Multiple choice, true or false lang. Yung about basic nursing skills. And then pagkatapos nun guys, kung okay yung written exam mo, sa sa skills naman, may mga ipapagawayan sila sa'yo, mga 3 to 5 skills. Halimbawa, mag-vital signs ka, proper body mechanics, pagta-transfer ng patient, pati sa bed making, at pericare. So, yan yung pinaka-importante. So, kailangan alam mo kung paano siya gawin. Especially yung pericare kasi doon talaga sila nagbe-base kung paano mo yun gagawin ng tama. So, usually, from cleanest to dirtiest yun. Minsan, syempre, pag nalilito ka na, natatakot ka, kakabahan ka, syempre, nandun yung instructor mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, kailangan focus ka lang talaga. Huminga ka ng malalim, huwag kang kabahan, mag-pray ka, yun ang natin, the best sa lahat na gagawin natin para matanggal yung kaba, pumikit ka lang, tapos huminga ka ng malalim yun.
Alright. So overall, okay naman. Pleasant. Ay, overall, okay naman siya. Para sa akin, hindi naman ako nahirapan dun sa pero kailangan mo talagang pag-aralan at kailangan maging prepared ka. Yun nga, so habang nagtitraining pala kami nun, yung facility na kung saan kami ay sila yung nag-offer sa amin, dun din kami nag-work nung anak ko. Libre na kami ng training, may sweldo pa kami natatanggap, kaya sobrang saya. Alright guys, so sa totoo hindi madali yung trabaho ng CNA. Pero yeah, isa sa mga pinaka-importanting roles sa hospital or sa skilled nursing facility. Kung walang mga CNAs, walang mga nurses. So yun yung kasi yung pinaka-backbone ng healthcare eh. So mahirap din ako sobrang pasalamat ako na may mga CNAs. Sobrang mataas yung respect ko sa mga CNAs. Kasi CNA din ako dati eh. And karamihan ng mga nurses dito guys, nag-start sila sa pagiging CNA. Mga bata pa sila, 18 after high school, ganyan. Nag-start muna sila sa CNA habang pumapasok yung iba sa colleges or sa universities. So at least nagagamay na nila yung trabaho sa hospital, alam na nila yung routine. Usually yung mga CNA dati, yun yung mga magagaling na nurses pag naging nurse na sila. And then ang maganda, pag nakapasok ka na kasi as CNA or staff sa hospital, but pag nakuha mo na yung license mo, ay ma-absorb ka na rin ng hospital kasi magiging internal applicant ka na. Same din sa ibang trabaho. By the way, hindi lang pala CNAs. Pwede ka rin maging PCST, yung mga tech na tinatawag, yung mga porter, ganyan. Tapos, mga phlebotomist, kung ano-ano pa sa hospital. Pwede kang sa cafeteria, mag-serve sa cafeteria. So, yun yung mga pwede yung mga, halimbawa, ikaw ay isang BSN, banasang nurse, asawa ng nurse, napupunta sa Pilipinas. Or kahit na mga nandito na wala kayong maisip na trabaho. Magandang makapasok din sa hospital, guys, kasi stable yung trabaho, lalo na yung mga CNA, ganyan. Laging may hiring yan, At mabilis yung transition kasi yung iba, nag-upgrade. For example, yung mga kabataan dito na nag-aaral ng nursing at the same time nagiging CNA. Pag naging RN na sila, nababakante yung position nila. For example, ikaw din, nurse ka sa Pilipinas, pagdating dito, CNA ka. Tapos kung nakuha mo na yung yung RN license mo, di ba? So, mababakante na naman yon. So, laging may hiring guys sa mga skilled nursing facility. Kaya nga sila, libre yung training eh. Kasi yung desperate yung mga ibang mga facilities for CNAs kasi nga kulang lagi ng staff, yun yung problema. Ang mahirap lang sa mga skilled nursing facilities, sobrang dami naman ng alagaan mo. Yeah, totoo. Kaya medyo mabigat itong trabaho na to guys. Kaya I suggest wag ito yung maging long-term job nyo. So para sa akin, pang lang to, survival job habang nagsimula kayo dito sa Pilipinas, sa California or sa Amerika. Kasi sa isang state, hanapin nyo na lang paano maging, i-google nyo na lang paano maging, state by state may kanya-kanya requirements. At least 18 years old, may GED or high school diploma ka or graduate ka, makapasa ka ng criminal background check. Siyempre, dapat wala kang criminal history kasi hindi ka pwede mag-alaga ng mga matatanda or ng pasyente pag meron kang criminal record. Yun, makapasa ka ng CNA program and makapasa ka ng state exam. So, tapos every 2 years yung Required kami na i-renew every 2 years kasi para hindi ma-expire yung license mo. So, stable din guys yung trabaho ng CNA. May mga kasama ako, Yun lang yung trabaho nila. For example, yung si Miho, mami, sa fourth floor, sa oncology. Si Miho ay, single mom siya, may 3 siyang anak, wala siyang asawa. So, yun lang yung source ng income niya, CNA, pang night shift. Pero survive, may bahay siya sa Magalia. Pero yung Magalia kasi mga 45 minutes from here, medyo cheaper yung doon, yung mga bahay. Okay guys, pero just be aware, yung trabaho ng CNA ay hindi para sa mga mahina yung loob, mahina yung sikmura. Kailangan mo ng mahina sikmura kasi so ma-expose ka sa mga dugo, sa mga infection sa hospitals, yung ihi, yung mga suka, yung mga lahat, yung mga dumi ng tao. Iwa-wipe mo yung ganun, mag-i-clean mo siya. Tapos it includes heavy lifting din, Pero may mga may mga lift, 'di ba? Mechanical lift, mga Hoyer, ganyan. Tapos may lift
team din, no? May mga lalaking malalakas na tatawagin mo pag sobrang bigat ng pasyente mo, tutulungan ka nilang mag-turn, mag-boost. Tapos, ano pa? Pero kung halimbawa talaga madiriin ka, hindi para sa yung trabaho na to, no? Pero karamihan naman sa atin, no, makasurvive lang, wala tayong choice minsan. Mahirap kasi kung sa mga groceries, sa mga McDonald's ka mag-work, hindi siya ganun ka Malaki yung sahod, tsaka malaki yung wala sahod, kang tapos hindi stable, walang mga benefits. So, mas maganda na lang sa hospital. Pero kung temporary lang naman, mag-upgrade kayo in the future, pwede na din, no? Maraming ganun muna sa umpisa, no? Kahit caregiver nga lang, pwede na eh. At saka yung ibang caregiver, may nag-comment nga pala, by the way dito, caregiver siya sa LA, sa Los Angeles, $90,000 yung per year na income niya. So, 1:1 lang Laki. yun. So, pwede ka rin HCA tapos mag-part-time ka as caregiver or mag-full-time ka na caregiver. Pwede rin yun. Mas malaking advantage kung meron kang CNA license. na license or certificate. So, yung iba, kahit ano mga profession sa Pilipinas, mga accountant, mga teacher sa Pinas, pagdating dito, caregiver or HCA, okay din naman. Dito kasi guys, iba yung dito, basta may marangal kang trabaho, they don't care. Importante, nagbabayad ka ng bills mo, may pinapakain ka sa pamilya mo, hindi ka nagnanakaw, di ba? Pantay-pantay. So, kahit sa hospital, kahit CNA sila, mataas ang respeto ng mga nurses sa CNA. Hindi ka naman sasabihin, ay, housekeeper ka lang. Ikaw, CNA ka lang, mamatahin ka na. Hindi ganun dito, guys. Yun yung kagandahan. Kaya, huwag kayong mahiya na, importante marangal na trabaho. Hindi tayo nagtitake advantage ng system. For example, yung mga walang trabaho, nangingi lang sa gobyerno, ganyan. Under social services, mas maganda magtrabaho ka na lang kung able-bodied ka naman. Maganda rin kung halimbawa pareho kayong CNA, dalawang CNA, pwede na rin yun. Parang halos kasing laki na rin ang sahod ng isang nurse yun. O kaya isang nurse, isang CNA, maganda na rin yung income nun. Magandang tandem. Yeah. So makaka-survive na lalo na. Or kung dalawa kayong nurse or isang nurse practitioner, isang CRNA, yun, tiba-tiba. So yun guys, kailangan lang ng sipag, tiyaga, diskarte dito sa US para mabuhay at hindi dapat maging mapili sa trabaho, lalong-lalo na pag nag-uumpisa pa lang. So I hope yung pagiging CNA, isa sa mga best options natin, may consider nyo or kung para sa inyo yung trabaho na to, ay pwede nyong subukan. Wala namang mawawala eh. Malay mo, magustuhan mo pala siya, magandang mapasok mo. Final words, Mame. Yeah, kaya nyo yun. Kaya ko nga eh. Mas lalo na kayo. So, kailangan lang ng tiyaga, sipag, at determination talaga para maabot mo yung pangarap mo, yung goal mo. Mag-start start small, parang ganon. And then, yeah, maabot mo din yung pinakamatayog na gusto mo. Sa tulong ng ating Panginoon, syempre. Yes. Alright, thank you so much guys for watching. God bless everyone. God bless. Bye. Bye.